Update sa sitwasyon sa probinsya ng Cagayan, ating aalamin kasama si Ginoong Ruel Rapsing, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginoong Rapsing, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay po. Opo. Sir, una po sa lahat, kamusta po ang sitwasyon dyan sa Cagayan ngayon? I understand sa iba't ibang bahagi po may nakakaranas ng different wind signals na 4, 3, and 2. Yes po sir. In fact, ang northern coastal municipalities natin ay under signal number 4 po. And yung malakas na hangin at pag-ulan ay naramdaman nila midnight last night po. Ano? The rest of the province ay under signal number 3. Although yung lakas ng hangin at pag-ulan dito sa central part, medyo moderate ang nararamdaman while light doon sa southern portion po natin. Mm-hmm. Sir, ano po yung mga nagawang paghahanda ng probinsya para sa posibleng epekto ng bagyong Nando at para po mabawasan ng impact nito sa inyong mga nasasakupan? Yes sir. Kay Tropical Depression Mirasol pa lang sir, ano, yung preparedness natin hindi naman nagalaw. Intact pa po, in place pa rin po yung preparedness natin sa time pa ni Mirasol bago dumating itong si Super Typhoon Nando. Ang naging concern, ang areas of concern nga lang, napunta doon sa northern coastal municipalities natin. So nung lumabas po yung urgent advisory ng DILG at sinundan ng Office of Civil Defense, kagyat po natin kinoordinate yung mga local MDRIMOS natin to conduct their preemptive evacuation. So tumalima rin naman kaagad yung ating mga tanggapan ng MDRMO doon sa preemptive evac po nila. Mm-hmm. Ayan, nabanggit nyo sir yung preemptive evacuation. Kamusta naman po yung mga kababayan ninyong nasa coastal areas lalo't may banta po ng storm surge? Yes po, dinala po sila ng kanilang mga barangay officials sa municipal gymnasiums po nila at kabilin-bilinan po ng ating putihin at mahal na Gobernador General Edgar Aglipay na i-provide sa kanila yung medical and yung mga relief support po natin. So since nawala namang nagalaw noong dumaan si Tropical Depression Mirasol, naka-intact in place pa rin yung mga stockpile ng ating local government units, maging yung mga barangay po natin. As for the province po, meron po tayong inaugment na 10,000 family packs sa lahat ng mga northern coastal municipalities po natin. Opo. Kung meron kayong figure, sir, ilang mga residente na po ang inilikas at ilan po ang yung mga nailikas noon pang nabanggit nyong Tropical Depression Mirasol at kamusta po ang lagay nila sa ngayon? Maayos naman po ang lagay ng ating mga kababayan na sir, no? As to the figure, ang may bibigay ko lang po sa inyo yung cut-off namin kaninang alas 4 madaling araw. The report that came in summed up to around more than 2,000 families po, ano? But there are reports coming in still na hindi pa namin accounted po. Mm-hmm. Sir, in terms of yung communication at yung kuryente pati tubig, kamusta naman po ba? Naapektuhan po ba o okay pa naman po sa ngayon? Yes, yung in terms of power, sir, interrupted po lahat nung dito sa northern coastal municipalities natin, sir, ano? Northeastern and northwestern municipalities wala pong power as of 11 kanina. But the rest of the province, yung from central to southern Cagayan, there's still power. Wala pa pong interruption sa telecommunication at wala pa rin pong wala namang problema po sa water supply. Mm-hmm.
Sir, sakaling humupa na po at matapos na po yung pananalasa ng bagyo sa Cagayan Valley, ano pa po sa tingin nyo yung magiging pangangailangan ng mga residente dyan sa Region 2? Well, definitely, since ang pinakadadaanan po nitong si Super Typhoon Nando, sir, is the island municipality o the sole island municipality of the province, which is Calayan. And I think yung mga non-food items ang kakailanganin ng ating mga kababayan doon if in case tangayin yung kanilang mga bubungan. So, yun yung kailangan nating maibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Calayan po. Ayan. Bilang panghuli na lang siguro, sir, paalala nyo na lang po sa inyong mga kababayan na nasasakupan, lalo't nananalasa pa po ang Super Typhoon Nando sa mga oras na ito. Yes po, sa mga kababayan po namin, maging kayo man ay nasa ibang probinsya o nasa Manila, ang atin pong butihing gobernador ay nagpapaalala sa inyo na huwag kayong mag-alala sa inyong mga kamag-anak dito sa Cagayan. Ang inyong pamahalang panlalawigan ay sinisikap ang lahat para mailagay sa ayos, sa ligtas na lugar ang inyong mga kamag-anak po dito. Sa mga Cagayanos po dito sa probinsya ngayon, kung kayo'y puntahan ng inyong mga barangay officials, sumama po kayo at dadalhin kayo sa mas ligtas na lugar. At ang tabayanan, ang mga programa pong katulad nito, antayin ang mga anunsyo mula sa DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa local MPRMO po ninyo. Maraming salamat at mag-ingat po kayo. Cagayan PDRMO Head, Ruel Rapsing. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo.